Levitico 23. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipangingilin nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y magpapahinga. Iyon ay araw na banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo, saan man kayo naroroon. Iyon ay araw ng pamamahinga para kay Yahweh. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwal na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayo magtatrabaho. 7 araw kayo mag-aalay kay Yahweh ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magkakaroon ng banal na pagtitipon. Huwag kayo magtatrabaho. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway nila sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng isang lalaking korderong walang kapintasan at 1 taon palang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng 1 salop ng harinang minasa sa langis ng ulibo bilang handog na pagkaing butil at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa hanggang hindi ninyo nagagawa ang mga paghahandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpapalipas kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkaing butil, 2 tinapay na may pampalsa, 1 salop ng harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 tupa na tigi 1 taong gulang na walang kapintasan, 1 toro at 2 kambing. Ito'y susunuging kasama ng handog na pagkaing butil at handog na inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at 2 kordero na tigi 1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan. Ang mga ito'y iahandog ng pari kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng 1 banal na pagtitipon, isa may walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos." Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng 7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho, kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkaing handog." Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, "Ang 10 araw ng 7 buwan ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Sa araw na iyon, ang inyong banal na pagtitipon, mag-ayuno kayo at mag-alay ng pagkaing handog. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat iyon ay araw ng pagtubos sa kasalanan. Ito'y isasagawa bilang pagtubos sa inyong mga pagkakasala sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Pupuksain ko sa harapan ng madla ang sino mang magtrabaho, kaya huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat ninyong sundin sa habang panahon saan man kayo naroroon.
Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag kayo magtatrabaho mula sa gabi ng ikasiyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin ito sa mga Israelita, mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayo magtatrabaho. 7 araw kayo maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8 araw, muli kayo magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon, kaya huwag kayo magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkaing butil at handog na inumin ayon sa itinakda ng bawat araw. Bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata. Sa 15 araw ng 7 buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayo magpipista para kay Yahweh. Huwag kayo magtatrabaho sa una at 8 araw. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. 7 araw kayo magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing 7 buwan taon-taon. Ito ay tuntunin susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Gayon nga inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga kapistahan upang parangalan si Yahweh.